Ang kapatid ko po ay kumuha ng pasalo na maliit na restaurant at ngayon po ay nalugi na. Ayaw nang ituloy ng kapatid ko ang pagbayad sa upa sa building dahil wala na talagang pera. Pero ayaw pong pumayag ang owner, yung may-ari nga ng building, dahil nakakontrata raw po. Pero hindi po ang kapatid ko ang nakapirma sa kontrata, kundi yung first owner po ng business. Sana mapayuhan niyo po kami sa tama naming gawin. Yan, Attorney Tracy, yan po from Christine. Ayun po, napapanahon po itong tanong ng ating kasambahay po, no? Sapagkat sa panahon po ngayon, hindi lamang po pasalo o assume balance ng house and lot or condo ang karaniwang transaksyon. Kapag ayaw o hindi na kayang tapusin po ng isang mortgagee ang kanyang mga bayarin. So ang literal po kasi na meaning po ng pasalo or assume is to bear someone else's debt o ibig pong sabihin saluhin ng utang ng iba. Pero ito pong tanong po natin ay naiiba po dahil ito pong ating kasambahay, bagamat po ay tinawag nilang pasalo o assume balance, hindi po ito isang utang, kung hindi po isang existing contract o kontrata ng may-ari ng building at ng naunang umuupa dito. Ngayon po itong kapatid ni Christine na ating sender, sinalo o itinuloy yung business na restaurant. At dahil nga po lugi na, ang problema na po nila ngayon, hindi na kayang bayaran yung upa sa building or yung pwesto ng restaurant. Sa mata po ng batas po natin, ang talagang magkausap po o magkakontrata sa building ay yung building owner at saka yung original po na may-ari ng restaurant. So kumbaga, ang original po na lessee or tenant ay yung previous na restaurant owner. So dahil nga po sinalo ng kapatid ni Miss Christine ang business, pati na rin po ang inuupahang building, nagkaroon po tayo dito ng tinatawag nating assignment of lease kahit na wala pong kontrata sa pagitan nila. So ano naman po itong epekto ng sinasabi nating assignment? Sa atin pong batas, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na implied contract sa pagitan po ng sumalo ng renta at ng building owner kapag wala pong kontratang pinirmahan. So pwede na pong matanong ngayon, attorney, ano po yung implied contract po na sinasabi po ninyo sa building owner ng kapatid ko po? Pwede na po bang piliting ipagpatuloy ang upa doon sa building? Ang sagot po natin, hindi po pwedeng ipilit. Ayon po sa ating batas, Miss Annie and Miss Jackie, sa ating pong civil code, kapag wala pong napag-usapang fixed na period po sa upa or lease, automatic pong ini-interpret iyon na matatapos po base sa kung kailan po kayo nagbabayad ng renta. So halimbawa po, doon po sa inuupahang lugar ng restaurant, kung monthly po ang pagbabayad po ninyo, implied po na every month din po natatapos ang kontrata at nare-renew lang po ito kapag po magbabayad kayo ng renta para sa susunod na buwan. Paano po pag ipilit po yung kontrata nung nagpasalo? Hindi pa rin po doon pwede, Miss Annie and Miss Jackie. Dahil ayon pa rin po sa ating batas, ang isang kontrata po ay hindi pwedeng ipatupad sa sino man pong hindi partido sa nasabing kontrata. So ang maigi po na sigurong gawin ng kapatid ni Miss Christine ay kausapin po siguro yung dati pong may-ari ng restaurant para naman po siguro matulungan siya na kausapin rin po yung building owner.